daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? NBI, bigong maiuwi ang itong si dating Congressman Arnulfo Teves para harapin ang kanyang mga kaso sa Pilipinas. Pag-uusapan din po natin na tila frustrating na marinig na instead po na tugunan kung ano man po yung problema natin sa kasalukuyan sa nasa pamahalaan, ay mas gawin na lang itong anti-Duterte propaganda kaysa tugunan, no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam nyo, minsan nakaka-prostrate na po na manood ng mga balita, no? Kasi nga parang parang helpless, hopeless, wala tayong magawa, no, sa mga sitwasyon. Ito po, pagpapakita na naman po tong dalawa na to, no. Etong dalawang pangyayari na to, halimbawa po, pumunta tayo NBI, pumunta po tayo para sunduin si Congressman Teves. Ano po to, no? Pasensya na kayo kung hindi ako kaisa ng mga kung sino pa man dyan sa usapin kay Teves. Alam nyo po, may kaso po si Teves, no? Siya po ay na-issuean ng warrant of arrest. Okay. Tapos tayo, para kwento lang, no? Tapos lumabas siya sa Pilipinas, nakalabas siya, naroon siya sa Timor-Leste. Hinahanap po siya, pinaghahanap po siya ng otoridad. Tapos yung red ano yan, basta may tawag doon eh. Nakalimutan ko lang, basta red notice, no? Red notice ng pamahalaan ng Pilipinas dahil tayo po ay miyembro ng Interpol, ay lahat po ng mga kasapi ng Interpol ay inabisuhan na may wanted po si Congressman Teves dito po sa Pilipinas, no? Supposedly tayo yung nag-request di ba? Tayo yung nag-request. Kung titignan natin, pagdating po dito sa susunduin na natin through NBI, bakit hindi po natin naiuwi? Ito po mga katwiran, parang alam nyo, minsan parang pakiramdam ko wala nang sumiseryoso sa Pilipinas no? yung mga request natin parang wala lang Ito yung sinabi ng NBI, no? The NBI has returned back to Philippines but failed to bring home expelled Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Bakit daw po hindi nila nakuha? Yan. Legal process po ito, sabi ng mga taga-NBI. At tayo naman bilang requesting party sa pamamagitan ng Interpol ay mag-aantay kung ano ang termination point of process nila doon sa kanilang bansa. Okay, kasi yung katwiran po doon sa Timor-Leste, authorities are still evaluating the request of International Criminal Police Organization o Interpol. Ayun pala yung Interpol, International Criminal Police Organization, and the country's request for the custody of the former congressman. Pinag-aaralan pa ng sa madaling salita, pinag-aaralan pa ng Timor-Leste kung yung dalawang request sa kanila, request ng Pilipinas at request ng Interpol. Tayo lang nag-request sa Interpol di ba? Parang teka muna kayong Pilipinas Merong request yung Interpol diyan Di ba tayo nga yung nag-request? Kaya hindi ko alam kung may sumuseryoso pa ba sa Pilipinas sa mga request ng Pilipinas.
Na-imagine ko kung yung presidente ng Timor-Leste, kung si Duterte kaya yan, panahon ni Duterte nag-request. Di ba? Iba rin yung may dating ka eh. Hindi naman natin kinakantsawan yung presidente ng Pilipinas ngayon. Pero parang tayo na nga nag-request. Ha? O tatalakayin natin. Ano ba? Matagal ko na po natalakay ang secret deal niya. Sekreto nga. Nalaman nyo ba? Sabihin nyo. Nakakatawa eh, no? Parang ang dami nakakatawan tao ngayon, no? Secret deal, secret deal. Alam po ninyo, kahit pa po may secret deal, eto ano na natin ha, kita nyo ha, lahat talaga ngayon, imbes na lutasin natin yung problema sa West Philippine Sea, inuna muna natin tong NBI. Kulang kayo. Kasama sa topic natin yan. Okay. Ibig sabihin, kung tutuusin, tayo nga yung nag-request sa Interpol, di ba? Parang pwede nang i-shortcut sana yan. Anyways, pagbibigyan natin dahil sila naman ang humuli at nasa bansa na nila. Ang problema dyan, hindi pa po yan pwedeng masabing tagumpay kung mapagbibigyan naman si Tebes. Kasi nag-a-apply si Tebes ng anong tawag doon? Yung political asylum. Alam niyo yung mga political asylum. Parang yung ina-applyan niya para magka-ideal lang kayo. Yan yung pag pinagbigyan ka ng isang bansa, nag-apply ka ng political asylum, na pagbigyan ka ng isang bansa, yung bansa na yun ang aampon sa iyo at poprotektahan kanya laban sa atin. Parang yung si Season. Yan, Joma Season. Kahit maraming kaso si Joma dito, nag-apply siya ng political asylum sa Netherlands at tinanggap siya ng Netherlands. Yun po yun. No? Kaya delikado, delikado pa yung mga kaso kasi mawawala po yan. Kumbaga, hindi na po pag-uusapan yung kaso niyan kasi tinanggap siya as political asylum seeker. No? Ibig sabihin niyan, pinatutugis siya. Pinatutugis siya ng pamahalaan ng bansang pinanggalingan niya dahil sa kanyang political na paniniwala. Okay, tanyo parang hero pa si Tebes. Okay. So, subaybayan po natin dyan. Diyan po makikita kung gaano kahusay yung ating mga abogado. Kasi kung pinagbigyan yung political asylum, matutulad na yan kay Joma Season. Hindi kakasuhan yan doon. Parang guest siya ron. Hanggat hindi siya umalis, sagot siya ng Timor-Leste. Okay? Pero hindi natin alam kung ano pong mangyayari. So, subaybayan lang natin. Kaya lang, parang napakasakit naman no, yung tayo nag-request para hulihin si Tebes. Di ba? Yung Pilipinas yung nag-request para hulihin si Tebes. Tapos nung nahuli, hindi natin makuha. Parang there's something. Okay, punta na tayo rito sa mainit. Alam mo, may mga mainit na kagad. Dito, sige. Tira kagad. Alam niyo po, simple lang naman, no? Simple lang naman yung ating West Philippine Sea. Matagal na po to. Pagkaupo pa lang yata ni PBBM, binombet na tayo ng tubig, di ba? Magdadalawang taon na, binobombet pa rin tayo ng tubig. Hinaharang pa rin yung barko natin. Tapos parang proud na proud pa. Alam niyo kung ako ang vlogger ni PBBM o pro-admin vlogger ako, hindi ba nakakahiya na yun na nagsimula ka pa lang, kasi simula mo pa lang, yan pa lang yung mabigat na problema na dumating sa'yo. Kung tutuusin Yung iba, kayo na may kagagawan, yung grupo na ng administrasyon.
Yang mga problema sa Duterte, problema yan na nilikha ni Martin Romualdez. Yang pag-aalboruto ni Tatay Digong, nanahimik na nga yan. Eh. Si Tatay Digong, konting payo, konting po na lang, pero never po yan na nanawagan ng mga rally-rally. No? Pero buhat nung tinira nyo si Inday, actually, kagagawan nyo. Kagagawan nyo kung bakit may problema kayo sa mga Duterte. Di ba? Okay. Ito po, kasi simula pa lang. Kulang kayo. Gusto nyo ba 1 minute lang ang topic natin? Kulang kayo. Papunta tayo dyan. Okay. Yung West Philippine Sea po, baka mamaya pag nag-suggest ako, humanga kayo sa akin. Eh. Bumaliktad kayo sa mga amo nyo. Di ba? May dalawa akong suggestion, pero i-discuss muna natin. Okay? May dalawa akong suggestion dyan eh. Kita mo, sinasagot ko kayo ha. Ito naman, sasagutin naman natin dito yung mga secret deal dito sa FB. Ang concern nila, secret deal. Ito naman, ang question dito ay ano ang suggestion mo? Kita nyo naman ha. Talagang si Badong hinihintay na kung ano yung suggestion ni Badong. Anyways, simula pa lang. Ilang buwan pa lang, di ba? Binombet na tayo. Issue yan nung una. Nagwawala si Zubiri, no? Boycott China! Lahat ng produkto ng China, i-boycott natin. Ano po nangyari? Walang sumunod. Walang sumunod. Nakakahiya, walang sumunod kay Zubiri. Made in China pa rin po yung mga pinanonood natin, ay yung mga produkto natin, no? Marami pa rin po produkto natin made in China. Nagresulta pa nga yan, kung hindi ako nagkakamali, na marami pong produkto tayo tulad ng mga saging, di ba? Sa buwisit ng China sa atin, hindi na sila bumibili. Nabawasan yung export natin. Anyways, tagal ng problema, magdadalawang taon na. Wala naman tayong naririnig na konkreto, no? Problema po ng Pilipinas yan eh. Sa totoo po, yan po ay problema ng Pilipinas. 'Di ba? Wala naman tayong naririnig kundi angal lang ng angal. Padala lang tayo ng padala na note verbal, padala lang tayo ng padala ng mga kinukundi namin, patawag lang tayo ng patawag ng Chinese ambassador, etc. No? Wala talaga. Tapos hanap tayo ng kakampi. Wala tayong isipin nyo ha, ang hinahanap nating kakampi, mga malalayo. Australia, Japan, USA, Germany, Czech Republic, palayo ng palayo. UK, mga bansa sa Europe, na pag nagkagulo, o sige Pilipinas, parating na kami. Sa 1 linggo, nariyan na kami. Alam niyo yung ibig sabihin, no? Wala talaga sila dito, hindi talaga sila player. Bakit hindi tayo kumuha ng kakampi natin? Ha? Kumuha tayo ng mga kakampi natin mula dito sa Southeast Asian nation. Bakit? Bakit hindi tayo mag-imbita na ayain natin itong mga taga Southeast Asian nation na maging kakampi natin laban sa China? Uy, live si Mang Kanor, manyakan na. Ayan, gusto na yun, Joey. Gusto mo ba yan, Joey? Sige, amoy mo muna daliri mo. Magsisimula na naman sila magsaysay. Okay. Wala nang talab yan. Pakita po kayo ng video ko na ako ay si Mang Kanor. Idol namin yan eh. Pucha, kung meron ako niyan, ipagmamalaki ko pa sa'yo. Bebentahan pa kita, Anong pangalan nito? Si Joey. Bebentahan pa kita ng video. Punta na tayo rito.
Bakit hindi tayo maghanap ng, kasi yun yung pinapakitang solusyon eh. Hanap ng kakampi. Bakit kaya hindi tayo maghanap ng kakampi sa Southeast Asia mismo? Doon mismo sa may lugar na kung saan apektado. Wala tayong makukuhang kakampi. Walang kumakampi sa atin. Parang sinasabi sa atin, eto ang tatapang ng mga malalayo. Oh, susuportahan ka namin, Pilipinas. Kinukondena namin yung ginagawa sa ng China. Pero yung mga totoong kapitbahay natin, nagsasalita ba sila laban sa China? Ano kami, bali? Kaibigan ng lahat. Sa Southeast Asia, kaibigan nila lahat yung China. Wala silang problema. Pag binombit sila ng tubig, tinatawanan na nga lang ng mga Vietnamese eh. Pero may bagong balita mamaya. May bagong balita pala ako na ginawa ng Vietnam sa pambobomba ng China. Mamaya na uli yan. Hinay-hinay lang tayo. Bakit po tayo naghanap ng kakampi sa mga malalayo? Hindi kasi tayo makahanap ng kakampi laban sa China dito sa malalapit. Dahil yung mga dito malalapit, kaya sila maunlad na bansa. Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, mas maunlad sa atin yung mga yan kasi very practical sila eh. Kapitbahay namin, mayaman China, bakit kami makikipagtagisan dyan? Gamitin namin yan. Number 1 po na trading partner ng Indonesia and China. Hindi ko sinasabi na ano tayo, no, na gayahin natin sila. Hindi. Meron naman tayong ano eh. Ang problema kasi sa atin dito, totoo yung problema natin. Laging nasa bingit ng alanganin yung mga driver natin ng sasakyan, ng supply ship natin. Kung napalubog yung mga supply ship na yan, walang kakainin yung mga taga-ayungin. Kawawa naman yung mga sundalo natin doon. Totoo po to eh. Hindi na po haka-haka to eh. Pero paano po natin nilulutas? Imbis po na lutasin ng ating gobyerno, no? Dito lang imbis na lutasin ng ating gobyerno, ano po yung ginagawa natin? Yan, katulad niyan. Lumilitaw yung mga traidor pro-China. Mga ganon, no? Instead na lutasin ng mga gobyerno, dapat nga kami nagtatanong sa inyo eh. Anong ginagawa ng gobyerno natin? Bakit 2 taon na nating problema yan, hindi pa malutas-lutas? Di ba? Instead na lutasin, parang sinasadya nila na hindi lutasin para gamitin ito, ginagamit pa nila ito, yung problema natin, imbis na lutasin ng kasalukuyang gobyerno, ginagamit pa to para propaganda laban sa mga Duterte. Dito na lang eh. Makikita nyo na kagad eh. Basahin natin yung mga propaganda. Dito lang sa channel ko, sa FB. Lumitaw na mga traidor na mga pro-China, unti-unti nang babaliktad ang kakamping nyo. Di ba? Ilabas mo pagmumukha mo, hindi yan. Kakampi natin yan. Uy, si Mang Kanor. Di ba? Meron. Ba't ba bumaliktad yung mukha ko? Bugok ka. Instead na lutasin ninyo, sabihin nyo sa mga amo nyo, balik kayo ron, oo nga po, boss. Bakit hindi natin lutasin yung problema sa West Philippine Sea? Bakit sinisisi lang natin yung mga Duterte? Ginagawa kasi nila na anti-Duterte propaganda. Wala talaga silang balak lutasin eh. Gusto nga nila lumala eh. Para may maisisi na naman sila sa Duterte. Wala naman silang ginagawa hakbang para lutasin. Di ba? Ano ginagawa nila hakbang para lutasin? Pag binombet tayo, kondena. Kondena yung US, kondena yung European Union.
Napunan nyo ba walang kumukundina na Southeast Asian nation sa ginagawa ng China? Kakambihan nga, ganun ba yun? Sinabi ko ba yun? Wala pa ako dyan sa sagot mo. Kung kapit ka lang, happy ka. Kapit ka lang, kapit ka lang. Happy ka pa naman. Di ba? Wala, kayo ang nasa posisyon. Gobyerno kayo eh. Yung Pangulo ng Pilipinas ang nasa posisyon para lutasin yan. Pero instead na ang marinig natin, ito po ang gagawin nating hakbang para malutas na yan. Hindi na tayo bobombitin. Hindi po eh. Ang naririnig natin, bakit tahimik ang mga Duterte? Bakit tahimik si Kibuloy at Duterte? Basahin ko yung mga pamagat ng nangunguna na riyan, syempre, si Mike Abe. Di ba? Okay. Si Mike Abe po, ano po mga sinabi ni Mike Abe? Yung mga pamagat. Pamagat na lang kasi na wala naman laman yung mga pinagsabi niyan. Eto pamagat. Duterte at Kibuloy supporter, sobrang tahimik sa secret deal at PCG issue. Secret deal? PCG issue? Pare-parehas kayo ng pinagkunan ni Mike Abe pala. Yung nagsasabing secret deal yan. Ito pa isa. Pamagat lang po ito ng mga vlogs nila. Duterte and Kibuloy camp, puro banat kay President Marcos Jr. Tahimik naman sa ginagawa ng China. Alam mo, tapos si Coach Jarrett naman, Duterte, niregalo sa China ang ayungin. Parang kung pakikinggan mo sila, parang si Duterte ang presidente ng Pilipinas ngayon. Di ba? Ano po ba talaga ang nangyayari? May problema tayo, bakit po si Duterte ang hinahanapan nyo na solusyon? Happy? Bakit si Duterte ang kinakailangang gumawa ng solusyon, hindi naman siya ang presidente? Una kong tanong yun, di ba? Bakit panahanap nyo sa Duterte? Binobomba tayo ng China ngayon. Bakit hindi kumikibo ang Duterte? Bakit hindi sila nagsasalita? Oo, cool ka lang, Happy. Papunta ako riyan, may suggestion ako, sabi ko sa'yo, dalawa eh. Nainip ka ba? May suggestion ako. Mamaya, syempre, bandang huli yun. Pero pinapakita ko muna na yung presidente mo, Happy, ay wala pong solusyon. Wala kami nakikitang solusyon, kundi ikundina. Anong gagawin nga? Wala namang ginagawa eh. Wala tayong nakikita. Magdadalawang taon na tayong binobombit ng China. Magkukundina lang tayo. Kundina. Kinukundina namin. Bakit hindi kinukundina ni Sara? Bakit hindi tahimik si Kibuloy at saka si Duterte? Diba? Yun ba ang solusyon? Hinahanap nyo kay Duterte at kay kay Tatay Digong at si Sara Duterte ang magbibigay sa inyo? Ano yan? Sinuko nyo na? Umaamin ka na ba, Abe? Mike Abe? Umaamin ka na ba, Mike Abe, na inutil sinusuportahan mo? Kasi hinahanapan mo ng solusyon si Duterte. Umaamin ba kayo na kung si Duterte ay nakapag-secret deal sa China, hindi na pwedeng baliin yun? Ibig sabihin, ay presidente ako ngayon eh. Pero may secret deal si Duterte tsaka yung si China eh. Hindi ko pwedeng hindi ipatupad. Kinakailangan ipatupad ko yung secret deal niya. Ano ba yung secret deal? Ay, hindi ko rin alam. Sikreto yun eh. Pero kahit ako ang presidente, yun yung gusto niya sabihin eh. Kaya binabalik-balik niyo, ay may secret deal pala. Kaya walang magawa ang presidente ngayon. Nangangatwiran kayo kaya walang magawa ang presidente dahil may secret deal. Ganun ba sinasabi ng batas? Pag yun nauna sa yung presidente, may secret deal, bawal mong baguhin yun. Kasi secret yun. Hindi nga pinapaalam sa amin lahat eh. May secret deal. Kaya tayo napapahamak dahil may secret deal yung Duterte.
Ano kaya yung secret deal? Dapat sagutin ni Duterte yan. Kita nyo? Ganun lang po nila. Sinasagot yung problema dyan. Kasi may secret deal. Bakit may problema pa rin tayo? Una, ganito. Pro-China kasi mga Duterte. Wala silang sinasabi, pro-China. Hindi na umuubra. Hinahanapan na sila. Ano talagang dapat nating gawin? Kinakailangan nyo, meron na kayong ginagawa bilang gobyerno, bilang presidente. Ano ang ginagawa ninyo? Para hindi tayo paulit-ulit na binobombet. Hindi yung ano yung kasi tapos na si Duterte. Nung panahon ni Duterte, hindi tayo binobombet ng tubig. Naintindihan nyo ba? Nagampanan ko, kung ako si Duterte, nagampanan ko nung ako presidente. Ginawang ko ng paraan. Binobombet ba tayo ng tubig? Hindi. Sasabihin ng mga, nakuha ba natin yung mga kinuha ng China? Sino makakakuha? Ngayon ba nakuha natin? Tubig nga, hindi natin malabanan. Kukunin nyo pa. May secret deal kasi. Ayun na yun. Yun na yung keyword nila. Secret deal kasi. Secret deal. Ano yung secret deal? Sagutin nyo kami. Ano yung secret deal? Secret nga eh. Alam nyo, binobobo yung mga Pilipino eh. May problema ngayon 2024 ang lulutas yung presidente ng 2024. Happy Cat, hindi naman ikaw presidente, huwag kang mag-react na mag-react. Hindi. Kanina, no, gusto niya ipagtanggol. Ngayon, no, binabasuran niya na. No? Wala talaga silbi ang presidente niyan. Hindi ko nga pinili yan. Eh. Bigla naghugas na siya ng kamay. No? Iba pinili ko. Lenny ako, Lenny. Lenny na ngayon. Di ba? Sabi na eh. Pula siya. Nakapula yan, pero Lenny na siya. Paano kita sasagutin na matino niyan? Ang dali mong bumaliktad. Sinabi ko pa lang na walang ginagawa yung presidente mo. Tinakwil mo na agad. Okay. Ito po. Ang suggestion, yun po ang katotohanan eh. Instead na tugunan yung problema natin sa West Philippine Sea. Ano ba yung problema natin sa West Philippine Sea? Meron tayong Ayungin Shoal. Atin yan. Bakit atin yan? Tayo nagtataas ng bandila dyan. Meron tayong naka-estasyon na mga sundalo dyan. Matagal na. Panahon pa ni Erap. Hindi po panahon ni Duterte yan. Hindi rin po panahon ni Marcos. No, panahon ni Erap, nagkaroon ng sundalo dyan. Inangkin natin yan nung panahon ni Erap. So magmula kay Erap hanggang ngayon, may sundalo tayo riyan. So para sila mabuhay, sinusuplayan natin. Para alam nyo lang, no? Sinusuplayan natin sila ng makakain at pangangailangan para sila mabuhay. Ngayon, mula nung umupo si Pangulong Marcos, yung mga supply ship natin, hinaharas na ng China. At ito po ay kinukundin ako. Kinukundin ako. yung ginagawa ng China na binobombit ng tubig, hinaharang. No? So ano ngayon ang gusto mong palabasin ba doon? Hindi sapat na tayo kundinan lang ng kundina. Dalawa po pwede nating gawin, di ba? Dalawa po ang pwede nating gawin. Ito na yung sagot nito. Ano yung suggestion mo? Dalawa po. Pero bago yung sagot ko, ito po balita ngayon. Nung Monday, binawian po ng Vietnam yung mga China. Kasi ganyan din ang ginagawa sa mga Vietnamese fishing vessel. Mga Vietnamese fisherman, binobomba rin. Ayaw din mapangisdaan ng China yung tubig na pinag-aagawan. Yan po kasi pinag-aagawan po yan lugar na yan. Pero atin yung Ayungin Shoal. At kinukundin ako. Kasi kayo, napakasimple ng utak nyo eh. Pag hindi pareho sa amin mag-isip, pro-China kasi yan.
Kinukundin ako ang China. Paulit-ulit na ako, ha. Pag ako pro-China pa rin, puta, kukutungan ko na kayo. Okay. Sa madaling salita, wala tayong problema niyan sa panahon ni Duterte. Kung ano yung ginawa ni Duterte, lantad din po. Wala pong secret deal. No? Lantad din po. Nakipagkaibigan tayo sa China noong panahon ni Duterte. Ano yung mantra natin? Friends to all, enemies to none. Yan po ba ay ano? Yan po. Ako, ikaw, Happy Cat, sinasagot na kita, si Roger pa. Si Roger pala gusto mo sumagot, doon ka na. Iba na pala gusto mo sumagot, sinasagot ko na yung tanong niya. Di ba? Ayoko ng mga taong yung ano lang, yung pasikat. Sinasagot na nga siya. Okay. Ito po ginawa ng Vietnam ngayon. Putya, kakaiba to, kaya tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, instead na yung China po, yung nambobomba lang ng tubig, yung mga Vietnamese vessel, meron din po siyang pambomba ng tubig. Bombahan lang po ng tubig eh. Di ba? So, bombahan ng tubig, binomba rin po ng mga barko ng Vietnam yung Chinese Coast Guard. Yun po yun eh. Ang tagal-tagal na natin. Wala ba tayong kakayahan? Alam ko yung mga bombero natin may ganyan eh. Bakit hindi natin humiram tayo sa bombero natin, ikabit natin sa mga barko natin? Tsaka bakit po tayo laging lugi? Yan po yung una. Yan yung una. Gayahin natin yung Vietnam. Yung Vietnam, kaibigan po ng China yan. Meron sila. Nakikita nyo po, hiwalay po yung economic. Sa atin kasi damay-damay. Dapat kasi marunong tayo ihiwalay natin yung economic relationship sa political. Tignan nyo yung US tsaka China. Ang dami po nilang ugnayan economic. Di ba minsan tinatalakay natin yung California governor nasa China. Nag-uusap sila. Kasi ang California po, dyan po nakalagay yung mga dyan po yung tinatawag nating yung sa mga computer, ano tawag doon sa lugar ng mga computer? Silicon Valley, no? Natural, ang dami nilang ugnayan dito sa China. Kaya tuloy-tuloy lang tayo kahit nagtatalo kayo ng bansa namin politically, economic partner tayo. US na yan ha. Yung Vietnam po siya, partner sila ng China sa economics. Pero pinapalagan sila ng Vietnam sa bombeta ng tubig. Bakit hindi natin kaya yan? Bakit ayaw nating mambombet din ng tubig? Meron naman tayong bombero. O yun yung una. Pag binomba tayo ng tubig, bombahin din natin. Isa pa, bakit laging lugi tayo? Talaga bang ang Coast Guard natin isa lang? Bakit laging isa lang ang Coast Guard tapos napapaligiran nila tayo? Yung supply ship natin, napapaligiran lagi ng Coast Guard ng kasi yan, di ba? Una, yung ginawa ng Vietnam, makipagsabayan tayo bombeta ng tubig. Or kung ayaw natin yan dahil baka lumala sa isip natin, diplomasya. Makipag-usap yung dapat makipag-usap doon sa China. Kung saan-saan nakakapunta eh. Czech Republic, wala naman tayo na ita. Sinabihan lang tayo ng Czech Republic. Ano yung sinabi ng Czech Republic? We will, ano sabi niya, yung susuportahan namin kayo. Yun lang. Wala na pong yung Czech Republic, wala na pong pledge. Support lang. Full support. Full support kami sa inyo, Mr. President. Mr. President Marcos. Full support kami ha.
approve ka. Wala na. Kaya po kayang umikot sa buong mundo eh. Ang lapit lang ng China, di ba? Mag-usap. Pangulo sa pangulo. Pag-usapan. Pag hindi nakuha sa usapan, tsaka pumapil yung gustong pumapil na kaibigan natin. Dakdak din ng dakdak lang yung US eh. Escortan nila ngayon. Ginawa ko na lahat, sabi ni Marcos. Gusto kong nakipag-usap na ako kay Xi Jinping. Ayaw na akong kausapin. Bahala ka na US. Escortan mo kami. Kasi kung hindi mo kami escortan, hindi mo kami escortan na papunta riyan sa Ayungin, ano pang silbi mo sa amin? Ganun. At least meron tayong suggestion. Yan po, suggestion ko lang yan. Wala naman pong silbi lahat yan. Kaya yung sinasabi nyo, bakit hindi nagsasalita? Bibigyan ko po kayo ng nagsasalita. Ito po halimbawa na nagsasalita. Kiko Pangilinan. Basahin natin sinabi ni Kiko. Mariin nating kinukundina ang pambomba ng tubig ng China sa barko ng Pilipinas na magdadala ng supply. Sundalong nakabase sa Ayungin Shoal, pati na ang kanilang pananakot na dapat nating paghandaan ng bunga ng ating pagkilo sa West Philippine Sea. Congratulations, Kiko. Dahil sa sinabi mo na yan, nalutas na natin ang problema ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsalita na si Kiko eh. Yun lang. Yun lang hinahantay nyo sa Duterte. Ano po pagkakaiba pag nagsalita si Duterte at saka si Kiko? Pag nagsalita si Sara Duterte, sabay-sabay. Sara Duterte, Kiko Pangilinan, Leni Robredo, Meg Subiri, si Tambaluslos, sabay-sabay sa bayang bigkas. Mariin namin kinukundina. Ay, nalutas na ang problema kasi nagsalita na sila. Alam nyo, tama, nakakasawa na kayo na lagi nyong isinisisi, lagi nyong isinisisi sa mga Duterte yung mga hindi nyo kayang lutasin. Paulit-ulit na kami rito, tapos na ang termino ni Duterte. Lahat ng problema ngayon, ang lulutas, yung kasalukuyan. Meron pa rin naman Duterte, Vice President. Kung hindi kaya talaga, alam nyo na gagawin. Kung gusto nyo ipalutas sa Duterte, madali lang naman, no? Hindi na kinakailangan spellingin yan. Yan lang po ang ating